Hindi na nila narinig ang paligid. Wala na ang tunog ng martilyo, wala na ang init ng araw. Ang natira lang ay ang mga hininga nila. Mabilis, mabigat, nagsasapawan. Ang katawan ni Elian ay nakapulupot na kay Marco, habang ang mas matanda'y marahang humahagod sa likod niya. Pawis sa pawis, balat sa balat. Hindi na nila alam kung alin sa init ng panahon at alin sa init ng katawan. Nila ang dahilan kung bakit sila nanginginig. Di ko akalain na ganito ka, bulong ni Marco habang hinahalikan ang balikat ni Elian. Akala ko bata ka lang. Pero ngayon ano? Tanong ni Elian habang ang mga daliri gumuguhit sa batok ni Marco pababa sa likod. Ngayon, pakiramdam ko ikaw ang kumpleto sa akin. Hindi na kinaya ni Elian ang sagot. Hinila niya ang lalaki palapit at nagtagpo ulit ang mga labi nila. Mas malalim, mas mapusok. Sa bawat halik, parang may binabasag silang pader. Sa bawat galaw, parang may pinapalaya silang tagal ng kinulong. Ang mga kamay ni Marco magaspang pero maingat, dumausdos sa katawan ni Elian. Parang iniukit sa isip niya ang bawat linya, bawat daanan ng init. Si Elian naman, nakapikit, ninanamnam ang bawat segundo, bawat pagdampi. Napayakap si Marco ng mahigpit, sabay bulong. Huwag ka muna aalis. Di ako aalis, kuya, sagot ni Elian. Gusto kong maramdaman ka buong buo. At doon, sa ilalim ng langit ng isang tahimik na hapon, sa gitna ng alikabok at haligi ng isang bahay na tinatayo, sila'y nagtagpo. Walang natira sa pagitan nila, kundi hininga, halik at ang damdaming matagal nang pinipigil. Sa pag-abot nila sa sukdulan, hindi lang katawan ang sumabog, pati puso. Hindi man malinaw kung anong mangyayari bukas, pero sa gabing yon, alam nila, minsan sapat na ang isang sandaling totoo para punuin ang pagkukulang ng isang buhay.